Last video, gumawa tayo ng review tungkol dito sa Yamaha PG1. The bike is from SEC Moto Supply sa may main branch sa Caloocan. May mga accessories na nakalagay ito, pero dahil gumawa tayo ng full review, kailangan kong tanggalin yun para magmukhang stock yung motor. Pero ngayon, ibabalik natin. Pero habang ginagawa namin yun, gusto ko ipakita sa inyo yung mga accessories na pwedeng ilagay dito sa PG1. Kaya tara, dami nito! Guys, ito lahat yung accessories galing SEC Moto Supply main branch na tinanggal natin at susubukan natin balik. Isa natin dito. Ito ay tinatawag na headlight grill. Nilalagay natin siya sa harapan, sa front end. Ganito magiging itsura niya. Pwede nyo ilagay mga maliliit yung bag, maliliit yung luggage kapag lalayo kayo, mag-out of town kayo. Ito ay nagkakahalaga lang ng 1,000 pesos. Ito naman ay tinatawag na engine guard. Dahil by default, walang skid plate na kasama sa Yamaha PG1. Lalagyan natin ito. Malaki ang tulong nito lalo na kung mag-offroad tayo, mga maliliit na debris, yung mga batong tatama sa makina, mapoprotektahan gamit to. Tsaka mayroon siyang PG1 na pangalan. Presyo nito nagkakahalaga din ng 1,000 pesos. Ito naman ay ang center grill. Nilalagay ito sa gitna ng PG1. Same purpose ng nauna, lagayan din ng luggage to, maliliit na luggage, at nagkakahalaga lang to ng 800 pesos. Malaki na ang tulong, lagayan ng luggage, diba? Next ay itong top box bracket na may pangalan din na PG1. This is only 1,000 pesos as well. Magandang pagkakagawa, malinis. At ito ang top box na gagamitin natin. This is called SEC Safari Adventure Top Box. Ang cool ng pangalan, no? Makes sense kasi pang adventure yung top box. Mayroon tayong mga kapitan sa gilid tulad nito. Ginabitan nila ng mga malilit na bag, lagay ng mga gadget, power bank, pero mabasa. Siguro mga tools. Ayan. Meron din sa kabila. This is a 45 liters alloy top box. May zipper dito sa taas. Actually, parang ganito yung top box na nilagay ko sa PCX. Meron din tayong ilalagay na maliit na pannier. Lalagay natin ito sa kanan. Normally, dalawa lagi ito. Pero ngayon, lalagay lang natin sa right side dahil sa left side may ilalagay tayong iba naman. For the SEC Safari Adventure, mabibili nyo to for 7,000 pesos. Pero para dito sa side pannier, hindi lang natin sure. Siguro mas maganda kung i-contactin nyo na lang ang SEC main branch sa Caloocan para malaman nyo yung accurate price nito. Meron na kasamang bracket. Nice. Itong bracket na to, kasama to doon sa SEC Safari Adventure na top box. Lagay muna natin dyan. Dyan muna yan. Ito gusto kong ipakita sa inyo. Naglagay ang SEC Moto Supply ng parang camping table sa gilid ng motor. Sobrang cool nito kung paano gamitin. Pakita ko sa inyo kapag nakakabit na. Kung nakikita nyo, mayroon dalawang bilog. Lagayin to ng tubig. Pagdating sa presyo, hindi lang natin sure. Siguro mas maganda kung kontakin nyo or message nyo ang SEC Moto Supply main branch. Dahil gagawin natin adventure setup ang PG1, lalagyan natin ng handguard. I think maganda ang kakalabasan ng PG1 kasi malaki to eh. Magmumukhang malaki yung harapan ng PG1. Siyempre wala pa naman ng mga Oxlite. Magandang klaseng Oxlite to at hindi ko pa nasubukan kung gaano kalakas ito. Malaman natin mamaya. At itong matindi. Shockproof na cellphone holder. Ang brand nito ay Lobo for my motor life. Ngayon lang ako nakakita ng ganitong klaseng cellphone holder. Humingi tayo sa SEC Moto Supply ng mga spare bracket para maganda ang kapit sa ilalim ng motor. Kabit na natin. Isa tayo sa pinakalikod kasi ito yung matrabaho eh. Ito yung sinasabi ko sa inyo sa review mga cutie pies. Para matanggal nyo yung pillion seat, meron dalawang tornilyo dito na naglalak. Baklasin natin saglit to para malagay natin yung bracket. Dito nakalagay yung stock grab bar at natanggal na yun. Kakabit natin yung top box bracket. Kailangan alalayan, dahan-dahan. Sige, i-shoot mo. Shoot mo na ang ball. Yun! Okay na. Ang ganda tignan, no? Dahil okay na tayo dito sa kanan, dito naman tayo sa kaliwa. Lagay natin yung camping table. Magiging ganito yung itsura niya kapag inaangat siya at pwede natin siyang tiklopin ng ganun. Meron siyang mechanism dito na dipindot lang nyo. Lagay natin sa ganito para mabali natin. O baliktad. Kailangan ganito. Ayaw eh. Siguro mas madali kung ikakabit muna natin. Bago natin masalpak to, kailangan natin tanggalin tong tornilyo ng suspension sa kaliwa. Ay mo bumaba. Sibay nito ah. Yan. Hindi pa on. So kung na-under tayo, ganito ang itsura niya.
Tiklop ng ganyan. Teka ba tayo mong tumodo? Yan. At kung magpipiknik tayo, mag-camping tayo, ingat lang natin. Subukan nga natin. Gatorade. Hindi ka siya. Ay, baso kaya? Yan. Dude, sobrang cool. Sakali na makakain tayo. Oop. Kinabahan ako nakangata tornilyo. O, di ba? Nice. Dahil tapos na tayo dito sa kaliwa, tapos na rin tayo sa kanan. Dito naman tayo. Lagay natin yung Sex Safari Adventure Top Box na 45 liters alloy dito sa gitna. Pero kailangan muna natin ilagay yung bracket sa ilalim para may slide natin yung top box. Tama ba, Jun? Sabay kabit ang 45 liter na top box. So ito yung setup dito sa may bandang likod. Camping table dito sa kaliwa, 18 alloy na side pannier dun sa gilid, at 45 liters na alloy top box sa likod. Ganda, no? Parang dami nangyayari. Ngayon, ang kailangan natin gawin ay ikabit ang pillion seat. At good to go na tayo. Dito na tayo sa may bandang harapan. Susunod naman, itong center grill. Paano ba to? Ganito? Ayan, ganito. Baliktad. Ganito pala. May 2 tornilyo lang doon at isa dito. 3 yan, tatanggalin. Sabay kabit nito. Dito naman tayo sa engine guard. Mayroon tayong 2 bracket dito sa gilid. Tapos yung mismong skid plate natin sa ilalim. Para sa makakapitan ng bracket sa gilid, wala tayong ibang option kundi dito sa part na to. Actually, ito parang abang talaga to eh. Kasi walang use yung tornilyo para dito eh. I think para dito talaga sa engine guard to. At sa taas, ito naman na nakakabit sa frame. Ganyan siya. Pinagpitan mo nga to. Mahigpit na yan. Masagal na yan. Mahigpit niya na yan? Talaga ba? Pantay ba? Pantay. Pati kabila, ganito itsura. Pero yung kinakapitan ng makina eh. Buuin muna natin itong 2. Sigurado kayo ito yun? Parang haba. Sarap pa naman. May nut ba yan sa likod? Wala. Pero na siyang sariling. May naka-fix. Hindi pa pasok. Kailangan lumagad yung mga tornilyo. Sige, konting tamang kiliti lang to. Angat mo lang. Sige. Okay na tayo sa center grill. Okay na tayo sa engine guard. Dito naman tayo sa harapan. Ito yung aux light na gagamitin natin. Hindi ganun kalaki yan. Hindi rin ganun kaliit. Pero mukhang malakas naman ang buga nito sa daan. Subukan natin kabit para malaman natin. May bracket siya dito. Nilagay yung clip para hawakan ng aux light. Again, ito magiging itsura niya. May mahabang tornilyo tayo. Ang ginawa nila, itong wire na to, pinasok nila sa loob, mukhang matrabaho itong ginawa nila. Mukhang binaklas nila itong buong part na to para lang maipasok to. Sabay, rekta doon sa loob para malinis tignan. Ngayon, lalagay naman natin itong front grill. Yung ganyan yung itsura niya. Parang may sombrero. Kailangan natin tanggalin ang 4 na tornilyo sa dito. Tapos sa kabila, tatanggalin muna natin yung busina. Kasi hindi natin ma-access yung kabila. 2 sa gilid, dito, at dito. Hindi muna natin hinigpitan yung nasa taas. Alalay lang muna, sabay tanggal itong 2 sa baba. Yes. Yun lang, bumaba. Yun. Sige, sige. Okay na to. Sige, baba mo muna para ano. Yan, lock na lang. Itong switch ng aux light, ang cute lang yun. Ang liit. 2 lang ang function button niya. Dito natin siya ikakabit. Okay na. Mamaya na natin i-adjust yung ilaw. Kapit muna natin yung iba. Sunod, itong handguard. Dito sa handguard, hindi na natin kailangan pantanggalin yung bar end. Doon kailangan natin tanggalin tong tornilyo na to kasi kailangan natin salpakan ng mas mahaba. Yan. Pasok natin to.
Sabay itong tornilyo na mahaba na may ganito kalaking bilog dito sa dulo. Sama naman to kapag binili nyo yung handguard. Kailangan natin ipasok dito sa ilalim ng nakapitan ng side mirror. Ano kanya? Cellphone holder na shockproof. Nice. Medyo mabigat siya. Ibit natin yung clamp na may rubber para hindi magkasiyasan yung handlebar. Ipasok nito. Yan. Ay! Ako pumasok sa loob. Ano ba ito? Stretch ba ito? May pindutan ba ito? Mayroon. Yan. Yan magiging itsura niya. Subukan natin ilabas yung motor para matesting natin yung ilaw. Kung mataas ba siya, mababa. Para mapantay natin yung dalawang aux light. Yeah. Gaan talaga nito. Yan siguro. Yan ang low beam. I think. Teka. Ay, hindi. Yun pala yung high. Pangat pa natin. Ito yung high. Ito yung sabay. High and low. Tapos ito yung low. Pag walang aux light, yan yung stock na headlight natin. Kunyari, kasalubong niyo ako. Dadaan ako. Osa. Nakasilaw pa mga k-device. Pag nakain naman ako. Ayan. Yan, nakakasilaw talaga. Ito ang dalawa. Sabay. At ito. Meron tayong dumating na mga extra accessories para dito sa PG1. Pakita ko sa inyo. Meron tayong center grill dito na malaki-laki ang capacity ng luggage. May cover siya sa gilid and may SEC logo sa gitna. Kapal kapal to and mabigat. Maganda rin to kasi para magkaroon ng load yung unahan ng bike. Kasi kung mabigat yung likod nyo, puro top box. Yung bigat, lahat mapupunta sa likod Pero kapag meron tayo nito, magiging balance kahit papaano yung motor. Sa ngayon, itong center grill yung kinabit natin. Subukan nating palitan to. Tignan natin kung ano magiging itsura. Kung kayo papipiliin, anong mas trip nyo? Pero subukan muna natin salpak to. Meron siyang kasamang maliit na kapitan dito sa may upuan Pero mukhang hindi na natin kailangan kasi meron siyang abang dito Tsaka meron dito sa gitna. Bale, 3 yan. 1, 2, and 3. Hindi ubra yung stock na tornilyo na nakalagay dito. Masyado maikli. Pero may kasama naman tayong mga extra tornilyo. Ito mas mahaba. Subukan natin ilagay ito. Alam nyo, ang tagal kong iniisip kung para saan to. Extension pala to ng center bracket tsaka dito sa engine guard. Yan to magiging itsura niya. Para mas maging sturdy yung center bracket, lalo na kung marami tayo ilalagay na gamit. Hindi uubra. Masyado na maiksi itong kapitan ng nut. Mas madaling ikapit ito kung wala kayong engine guard Mas masyado na makapal to, tapos papatungan nyo pa nito. Hindi nakakayanin. Anyway, basta ganito magiging itsura niya. Kapit naman natin yung para sa harap. Itong grill na to, napalitan natin ito. Mabigat din. Para may load yung front end natin. Hindi magaan yung handling. Meron kasamang bracket yung ilalagay natin sa harapan. Ito yun, magkabilaan. Pero bago natin makabit to, kailangan pala muna natin tanggalin itong dalawang tornilyo dito. Tsaka yung aux light. Ito, masyado maikli yung stock na tornilyo na nakabit dito. Kabitan natin ng mas mahaba ng onte para lumapat siya dun sa dulo. Masyadong maikli na naman. Dahil hindi kakayanin tornilyo para dito sa aux light, masyadong maikli na naman. Wala tayong choice kundi isacrifice muna yung aux light at kabitan ng bagong tornilyo ulit dito sa gilid. Dapat ito mo pa lang. Tapos din natin dito sa taas.
Ito naman yung pangalawa nating setup para dito sa PG1. Ito ang itsura niya para sa pangalawang setup natin. Kung kayo papipilian, yung unang ginawa natin o itong bago, let me know in the comment section down below. Sa mga gustong kumuha ng accessories para dito sa Yamaha PG1, kontakin nyo lang o mag-message sa Facebook page ng Sec Moto Supply sa may main branch sa Caloocan. Napakaraming accessories para dito sa motor na to at hindi lang dito, para sa mga ibang motor din. Kaya kung nag-enjoy kayo sa video na to, kindly leave a like at kung mahilig kayo sa mga ganitong content, huwag kayong mag-alala dahil nasa tamang channel kayo, so make sure to press that subscribe button dyan sa baba. Kaya mga cutie pies, babiyahe ko lang to at see you sa next content.